kahit na ito ay special. Dahil kaya po tayo naging nanay ng isang special na bata dahil tayo po ay special sa pananaw ng Diyos. Di daw natitiis ng ina ang anak. Pero paano kung ang bata ay may diferensya at kung minsay hindi tunay na kadugo? Sundan natin ang kakaibang grupo ng mga ina. Papaya. Ito ang ginagawa ni Jean at ng anak niyang si Paulo araw-araw. Papaya. Autistic si Paulo. 11 taong gulang na siya pero hirap pa rin siyang magsalita. Akala ni Jean, natural lang na malikot at hirap makaintindi si Paulo. 2 taong gulang na ang anak nang malaman niyang ito'y autistic. Nagulat ka ba dun sa diagnosis ng doktor? Yes, ma'am. Nagulat ka? Ba't ka nagulat? Kasi parang hindi ko patanggap na anak ko ganun. Panghabang buhay ang sakit ni Paulo. May sariling mundo, karaniwang di makapagsalita ng maayos. Paulit-ulit ang mga ginagawa. Minsan agresibo at may kapasidad na manakit. Ito ang mga sintomas ng autism. 15 sa bawat 10,000 ipinapanganak ay autistic. Pow down. You go down, pow. Therapy para ma-develop ang utak at ang pagsasalita ang payo ng mga doktor kay Paulo. Pero malaki ang kailangang pera at ang tanging inaasahan ni Jean ay ang kinikita ng asawang bookkeeper. 6 ang anak ng mag-asawa. Simula noon, naghahanap ako ng kung saan pwede siya ipasok. Eh pag ano naman sa mga doktor or school, ano kami, mahal yung bayad. Ano daw, every therapy, 1 hour, 500, may iba 8. Eh, hindi namin kaya. Sa Mandaluyong nakatagpo si Jean ng mga taong tutulong kay Paulo. May isang barangay health worker nagsabi sa akin, Jean, yung anak mo na-therapy na ba? Sabi ko, na-therapy na sa PGH, pero kailangan ko pang ano yung therapy kasi sobrang hyper. Eh, tamang-tama, may DIPA, Disabled Person Suffer Division, na nag-ano doon sa center. Sabi ko, sir, pwede naman, kung pwede sir, ano yung anak ko, ano yun, kailangan niya ng OT. Dito lang tayo. Hulog ng langit sa pamilya ni Jean ang libreng therapy ni Paulo. Kaya ang kabutihang natanggap, kanyang sinuklian. Pag na may mga therapist na magkagaya ni Sir Archie na pumasok sa DIPAD, sabi namin, ay, ganyan pala. Sir, pwede mo ganyan magtulong sa iyo. Ako nag-volunteer para magawa ko rin kung anong ginagawa niya, magawa ko sa bahay. Nag-volunteer ka? Yes, ma'am. Mahal yung mabayad sa mga therapist. Eh, ang sabi ko, kailangan ko para mabilis. Mabilis yung tsaka madaming materapi. Bakit mo naiisip yung ibang bata, meron ka ring problema kagaya ni Paulo? Ewan ko, ma'am, kasi pag dumaan ako sa kalsada, nakita ko parang nilamutang yung puso. Nakita ko, naku, taga saan ka ba? Ganyan ko. Tapos kailangan mong, kagaya ni Paulo, kailangan mong titirapihin, ganyan. Dinadala ko, pinupuntahan ko sa bahay niya. Di ba yung ina-address po natin sa kanya yung Naging kasapi si Jean sa 10 regular volunteers ng KMBK o katipunan ng mga magulang ng mga batang may kapansanan. Sila ang tumutulong at nagbibigay ng libreng therapy sa mga batang may Down syndrome, autism, cerebral palsy at mental retardation. Kaya tawag ho namin sa kanya community-based rehabilitation program. Nakita ho namin na yung mga elementong kailangan nando doon. Meron tayong supportive na local government, tapos meron tayong support ng mga government agencies like the SWD, meron kang grupo ng mga parents na willing mag-volunteer, meron akong kaibigang mga therapist willing magbigay ng expertise silang libre. Mahihirap ang tinutulungan ng grupo. Sa isang maliit na bahay sa squatters area sila nagte-therapy dati ng halos 50 bata. Ngayon, 1 kwarto ang ipinahiram ng DSWD para sa therapy sessions nila tuwing Martes at Biyernes.
Araw-araw bumibisita ang mga volunteer sa mga bahay ng mga batang may malalang kaso. Therapy. May mga seminar at evaluation din ng volunteers para makita ang progreso ng bawat ina. Minsan mahirap daw mangumbinsi ng mga magulang, lalo na kung di naiintindihan ang sakit ng anak. Kasi di pa talaga nila naiintindihan na yung ibang kondisyon, hindi naman dahil sa hindi inaalagaan o dahil kulang sa pagmamahal, yung iba naman po, ang pananaw nila ay kung special na yung anak nila, ay wala nang pag-asa. So what's the point na dadalhin mo pa siya dyan? Pero pag meron kaming na-identify ng mga ganong magulang, we really try to visit them and explain to them kung ano ba talaga yung kondisyon, ano ba talaga yung potential pa na matutunan ng bata. Binalik-balikan ko, minsan sabi na, ay wag na kasi may anak rin ako yung kumanay. Ako, mas marami akong anak sa iyo. Ilan anak mo? Sabi niya, 2. Siya hindi daw niya kaya. Ako magdala sa center. Siguro, ma'am, pinapasaan ko. Siguro, nahiya na rin na ako nagkukuha sa kanila. Pinamasahiyan ko papunta sa center. Siguro, umano na rin. Sumasama na rin siya. Pagdating sa center, tinuturuan ko, ganito ang inaana sa anak mo. Tapos pagdating sa bahay, ganito rin gagawin natin, ha? Umuo naman. Kayo ka na! Meron din silang nakikilalang magulang na walang pakialam sa kanilang anak. Ano sinasabi nila? Sa hayaan na lang anak ko kasi hindi mo naman anak yan. Hayaan mo na lang namamatay. Or ipagdasal namin. Sinasabing hayaan na lang mamatay? Bakit nila sinasabi yun? Iwan ko. Ay, hindi daw disturbo sa kanila. Disturbo? Paano mo sinasagot yung ganung klase? Sabi ko, huwag naman kayong ganyan. Pasalamat nga kayo kasi hindi kayo na sa kalagayan sa anak niyo. Paano kaya kung kayo yan sa anak niyo? Babayaan ko sa nanay niyo. Kagaya ni Jean, halos lahat ng volunteers ay galing din sa wala. Pero hindi ito sagabal sa kanilang trabaho. Namamayani sa mga volunteers ang pusong ina. Pag wala pong pera yung gano'n, katipunan, kami lang po mag-ambagan, ma'am. Ang inaasikuso ho namin, makakuha sana kami ng konting funding para mabigyan man lang namin sila ng allowance. Kasi may expense yan mamamasahe po sila. Tapos kuminsan naabutan sila ng lunch sa field. So anong kakainin nila? Meron pong ibang mga individuals like yung mga parents sa eskwelahan ko na alam nilang merong ganitong activity na bibigay. Tapos iba sa kanila may korporasyon, may kaibigan. So, magkano natitira sa inyong pera, panggastos? Wala. Wala, ma'am. Budget lang. Pero mukhang happy ka. Yes, ma'am. Kasi natutuwa ako na pag minakita akong mga disabled, na natutulungan ko, okay na sa akin, ma'am, kahit walang bayad. Kuya, ganyan. Nag-uumapaw na kaligayahan ang nararamdaman ng mga volunteers tuwing may makitang progreso sa kalagayan ng mga bata. Natuto na po siyang magsulat, natuto po siyang mag-express ng kanyang feelings and emotions. Tapos, natuto na rin po na self-help yung sa sarili niya, tulungan yung sarili niya, kumain. Before po, hindi. Marami po siyang nagagawa ngayon na hindi niya nagagawa noon. Okay. Simple lang ang pangarap ng mga inang volunteers para sa kanilang mga anak. Di ba lahat tayo bilang nanay may ambisyon? Gusto mong maging piloto, gusto mong maging doktor, gusto mong maging enhinyero. Pero ikaw ngayon, ang ambisyon mo kay Paulo ay? Sa akin naman, hindi naman ako nangarap na mataas. Sa akin lang yung ma'am, yung sana makapagsalita man lang siya. Narinig. At sa ibang inang tulad nila, Paunawa sa kanila na dapat nilang mahalin ang kanilang mga anak kahit na ito ay special. Kaya po tayo naging nanay ng isang special na bata dahil tayo po ay special sa pananaw ng Diyos. Naninigas mo. Naninigas mo. Para mag-relax. Wow! JRS Express Corporation, the living proof that the Filipino can do it.
JRS Express is the undisputed leader in the next day door-to-door delivery service.